Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagpasaring si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa iba na ang iniisip lang umanong solusyon sa lahat ng mga problema ay ang pagpatay. Naunang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan pumatay ng 15 senador para makapwesto ang mga sinusuportahan niyang kandidato. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ramdam na ng mga kalaban ang bigat ng lineup ng senatorial slate ng administrasyon. Kaya't ang ibang partido tila nawawalan na niya ng pag-asa. Samantala, ginit ng presidente na may magandang credentials at malawak na karanasan ang mga pambato ng alyansa. Kaya't silaan niya ang dapat suportahan ng ating mga kababayan sa Hatol ng Bayan 2025. Una po sa ating balita yung ating update. Kinasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 8 lugar sa bansa ang posibleng madeklara na rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagdami ng kaso. Ang detalye niyan sa balitang pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Matapos magdeklara ng dengue outbreak ang lokal na pamahalaan ng Quezon City kamakailan dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng nakamamatay na sakit, puspusan ang paglilinis ni Rose sa paligid ng kanyang bahay sa barangay Matandang Balara. Lalo pa at malapit sa creek ang kanyang bahay na posibleng pamugaran ng mga lamok. Kailangan po maglinis sa loob ng bahay tsaka sa labas. Yung mga gulong itanggalin, itapon, yung mga timbang nakatiwangwang, ganun, tatanggalin po. Ay mga bote-bote, kailangan linisin. At bilang pag-iingat na rin sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang bunso na 4 na taong gulang pa lamang. Nilagyan po ng yung lotion po para sa lamok, para iwas dengue rin po. Tsaka kailangan laging nakapajama. Tapos minsan po nagpapausok po ako sa loob ng bahay para alisin po yun sa lamok. Muli namang ikinukonsidera ng pamunuan ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City na magpakawala ng mga palaka sa ilog at sa mga bakanting lote. Matatandaang noong 2018 at 2019 nang magpakalat ng mga palaka ang barangay matapos may 2 nasawi at pumalo sa higit 200 ang kaso ng dengue sa lugar. Pero walang pahintulot ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Health sa pagpapakawala ng mga palaka bilang solusyon sa dengue outbreak. Paliwanag kasi ng DENR, wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na mabisang solusyon ito. Sa tingin namin, dahil nung ginawa namin yun, nakita namin talaga nag-decrease yung kaso ng dengue. Bagamat naniniwala pa rin tayo na malaki pa rin naman na may tutulong ng mga palaka, lalong-lalo na doon sa mga bakanting lote na hindi pwedeng pasukin ng barangay para linisin. May 45 kaso ng dengue sa lugar, pero sa kabila daw nito, nakahandang sumunod ang barangay sa ipinag-uutos ng Health Department. At mas paiigtingin na lamang nila ang paglilinis at pagsasagawa ng information dissemination kontra dengue. Ang susundin po muna natin yung 5S strategy ng Department of Health. Yung pagpapakawala siguro ng palaka ay last option na lang po natin yun. Kung hindi po natin masugpo. Maliban sa paglilinis ng kapaligiran, naglunsad naman ng alternatibong paraan ng isang barangay sa Mandaluyong City bilang solusyon sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ito ang may piso sa mosquito. Hinihikayat ang sinuman na magdala ng kahit ilang lamok, buhay man o patay kapalit ng piso. Sabi ng Health Department, bukod sa QC, nasa 8 lugar pa sa buong bansa ang inaasang mag-aanunsyo rin ng dengue outbreak dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Sa tala ng DOH, mayroon ng mahigit 20,000 kaso ng dengue ang naitala sa Pilipinas sa pagpasok pa lang ng Pebrero. Mas mataas ito ng 40% sa naiulat na kaso sa kaparehong petsa noong nakaraang taon. Bagamat may pagtaas sa kaso, nananatili naman sa 0.35% ang fatality rate. Ang pagdeklara ng isang outbreak ay hindi nangangahulugan ng sakuna. Ibig sabihin nito ay tumaas ang bilang lampas sa pangkaraniwang inaasahan sa isang bahagi ng taon, yung bilang ng kaso.
Paalala naman ng DOH na huwag baliwalain kung makaramdam ng alinmang sintomas ng dengue at agad na magpakonsulta sa doktor. Samantala, ipinauubaya na ng Health Department sa mga lokal na pamahalaan ang pagdedeklara ng dengue outbreak. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na libre ang dengue test kits sa mga health center. Kasunod ng idineklarang dengue outbreak. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Zef Bosongan ng Radyo Pilipinas. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga magulang na dalhin agad sa mga health center at ospital ang mga anak na nakararanas ng sintomas ng dengue. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Epidemiology and Surveillance Division Chief Dr. Rolly Cruz na karamihan sa mga tinamaan ng dengue ay edad 5 hanggang 17 taong gulang. Giit ng QC-LGU, hindi dapat mangamba ang mga residente dahil libre ang dengue test kits. At dahil nagdeklara na ng outbreak sa lungsod, bukas ang mga health center nito tuwing Sabado at Linggo. Hinihikayat sa mga magulang na sana yung mga anak nila na nilalagnat, no? Wag nang tingnan agad sa isang doktor para ma-assess kung ito ay dengue ba o hindi, o pumunta sa pinakamalapit na ating health center. Para tuluyang masugpo ang dengue, inatasan ang lahat ng tanggapan sa lungsod na tumulong sa dengue prevention and control. Kaya naman ang mga barangay, paiigtingin pa ang kanilang dengue control activities. Habang ang mga eskwelahan naman, magsasagawa ng Brigada 7. Payo ng QC-LGU sa mga residente, makiisa sa mga clean-up drive sa mga komunidad. So maglinis po tayo, makipag-cooperate po tayo sa mga barangay. Pag oras ng linis, no, kailangan nyo pong ilabas yung mga basura natin sa bahay na napapag-imbakan o pwedeng pagmugara ng lamok, no, pag ito ay naulanan. So kung walang lamok, wala pong dengue. No? Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Zef Bosongan para sa Balitang Pambansa. Samantala, umiiral pa rin ang 3 weather systems na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kung ano-ano yan at anong mga lugar ang apektado nito. Alamin natin ito mula kay weather specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi po. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Chanel. Magandang gabi din po sa inyo. Yes, madam. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin yung shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na nakaka-apekto dito sa eastern section ng Northern Luzon ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Isabela at Aurora. Asahan din po natin yung intertropical convergence PTCZ, magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa may Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. For Metro Manila and the rest of our country, naasahan naman po natin bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ngayon po, frequent po yung ating mga thunderstorm na naranasan, kaya ugaliin po natin i-check yung ating social media pages po ng Pag-asa para po sa nilalabas na thunderstorm advisory. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Yes, Ms. Chanel, tanungin lang po natin para po sa kaalaman ng publiko. Ito po nabanggit natin sa Metro Manila, merong mga maulap na papawirin pero nakakaranas po tayo ng malalakas na ulan. Aasahan po ba ito na mangyari sa mga susunod pang araw sa buong linggo? Ayun po, kanina po nangyari, nakaranasan po tayo, may mga pag-ulan po tayo sa Metro Manila, kanina pong tanghali hanggang hapon po. Yun po yung tinatawag po natin mga localized thunderstorm po. Inaasahan po natin hanggat wala po tayong epekto ng northeast monsoon dito sa Metro Manila hanggang sa mga susunod na araw ay makakaranas po tayo mga pag-ulan lalo na po sa hapon tsaka sa gabi. Alright, maraming salamat sa inyong oras, weather specialist Chanel Dominguez. Bukas na sa publiko ang healthcare centers ng Quezon City kahit Sabado at Linggo, kasunod ng paglobo ng kaso ng dengue sa lungsod. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC. Isa ngayon ang Barangay Payatas sa Quezon City sa mga itinuturing na hotspot ng pagtaas ng bilang ng kaso ng dengue sa lungsod. Nitong Sabado lang kasi, idineklara na ng LGU ang dengue outbreak sa lungsod.
Pero kwento ng ilang mga residente ng barangay, ikinababahala nila ngayon na ang lumalala na palang sitwasyon ng dengue sa kanilang komunidad. Para sa amin, siyempre natatakot din kasi siyempre, lalo na tulad niya ngayon, may malit pa ako. Yun, nakakatakot naman talaga. Kaya pag once may lagnat, check up talaga agad. Delikado kasi dati nung nagka-outbreak, mga pamangkin namin nagka-dengue. Kaya medyo takot na kami sa dengue. Sa tala ng LGU, umabot sa 10 ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue nitong Enero lamang. 8 dyan, pawang mga menor de edad. At sa unang 6 na linggo pa lamang ng 2025, pumalo na sa 1,769 dengue cases ang naitala ng Quezon City. Ito anila ang pinakamataas na naitala mula 2010. O ngayon, na-breach natin yung epidemic threshold. Kaya naman, kaliwat kanan ngayon ang kalkuladong pagkilos ng mga otoridad, gaya ng chemical spraying sa mga barangay, paglinis sa mga posibleng pugad ng lamok. Paulit-ulit na rin naman ang pamamahagi ng kaalaman ng pamahalaan kung paano tukuyin ang sintomas ng dengue at paano ito maiiwasan. Kung sakaling makaranas ng sintomas, mayroong libreng test kits at check-ups sa lahat ng health centers sa kanilang mga barangay. Ito po isa sa mga libreng serbisyong medikal na in-offer ng ating mga local health center. Hindi lang po sa mga health center, pati po sa mga pampublikong hospital, kagaya po ng Nova District Hospital, Rosario Maclang Hospital, and Quezon City General Hospital. Sinisiguro naman ng Quezon City na handa ang kanilang pamahalaan sakaling mas dumami pa ang kaso ng dengue sa lungsod. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Samantala, sa nabanggit natin balita kanina, kinasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng inciting to sedition at walang ingat na pagbibitaw ng salita dahil sa kanyang kill senators na pahayag. Nasa linya ng telepono si DK Zarate ng Radyo Pilipinas, Manila para sa Balitang Pambansa. Nagpasa ng PNP ang mapanganib na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatay ng 15 senador sa pamamagitan ng pagpapasabog para makapasok ang kanyang mga kalyatong senador. Ngayong hapon, inihain ni CNBC Director Nicolas Dodi III ang patong-patong na reklamo kay Duterte gaya ng constitution at unlawful utterances. Paliwanag ni Tory, hindi na obra ngayon ang estilo ng dating Pangulo na magbibigay ng pahayag pero sasabihin kalaunan na biro lamang ito. Umuusad na ang case build-up tungkol dito at dito palang malaman kung tutuloy sa preliminary investigation. May pagkakataon naman magbigay ng paliwanag ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga controversial na pahayag. Samantala, ayon kay Justice Secretary Suscrit Remulla, na titignan kung ng probe investigation ang National Bureau of Investigation. Kung may senador naman na magsasampa ng reklamo ay kanila itong aksyonan, lalo pat ito ay mapanganib na pahayag. Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon pa naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. That's already too much. Yan ang pahayag ni Director Nicolas Dodi para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, DK Zarate. Pag-ugnayan ng Department of Agriculture sa mga stakeholder kaugnay ng pagtatalaga ng maximum suggested retail price sa baboy sa susunod na buwan. Yan naman ang Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Nagsagawa ng konsultasyon ng Department of Agriculture sa mga stakeholders para sa paglalagay ng maximum suggested retail price sa baboy sa Marso. Ayon sa DA, hindi dapat umabot ng 400 piso ang retail price ng pork. Kung ang farm gate mo 250, so yung nababanggit nga na 100 to 100 plus na profit margin, so 380 is reasonable. Bukod sa pagpapataw ng MSRP, isa pa sa pinag-aaralan ng DA ay ang posibilidad ng paglalagay ng karagdagang option kung saan mabibili ang baboy at manok sa mas mababang halaga.
Similar to rice, where we introduce yung rice for all, we are also looking in the possibility that DA can also intervene doon sa posibilidad lang ng pork. Samantala, marami na ang retailer na sumusunod sa bagong maximum suggested retail price sa 5% broken imported rice matapos sa pababain ng Department of Agriculture ang presyo na imported na bigas sa 52 pesos mula sa dating 55 pesos kada kilo. Ayon sa DA, bagamat may mangilan-ngilan pa na hindi pa nagbababa sa 52 pesos MSRP, ito ang mga bigasan na pinapaubos lang ang mga lumang stocks ng bigas. Target naman ng ahensya na ibaba pa na 49 pesos sa MSRP sa Marso. Nakatakda na rin ilabas ng DA ang paunang 150 metric tons na NFA rice sa mga nagsignify na local government units ngayong linggo, kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Bumababa na ang presyo ng sibuyas sa merkado mula 240 pesos kada kilo. Bumaba ng 200 pesos ang presyo ng sibuyas simula February 15. Ayon sa Department of Agriculture, magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng sibuyas hanggang sa katapusan ng Pebrero. Nakatutulong sa pagkontrol ng presyo nito ang pagpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Halos 100 tonelada ng red and white onions ang may clearance para sa importation mula sa mahigit 3,000 metriko tonelada na expected volume ng sibuyas. Sa ngayon, inaasahang bababa pa ang presyo ng sibuyas kapag pumasok na ito sa palengke. Sinigurado din ng DA na hindi maapektuhan ng imported na sibuyas ang presyo ng local onion. Ito makatulong ito na makababa konti, hindi tumaas. Pero at the same time, hindi rin siya makaapekto or madampen yung presyo ng locally produced natin na sibuyas. Umarangkada na ang Combined Armed Training Exercise o CATEX katihan ng Philippine Army. Tatagal ito hanggang March 22 kung saan sa unang pagkakataon ay pinalawak ang mga lugar ng pagsasanay sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, kabilang sa gagawing simulation ang pag-mobilize ng lahat ng units ng Army sa buong bansa sa konsepto ng command and control. Magiging bahagi naman ng pagsasanay ang Typhoon Missile System ng Amerika, lalo't matapos ang CATEX katihan ay susunod naman ang balikatan. Walang magiging live fire at sesentro lamang ito sa orientation. Bahagi ng ginagawang pagsasanay ang planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Missile System ng Amerika. Sa harap ito ng patuloy na pananatili ng nasabing kagamitan sa bansa na noong nakaraang taon pa dumating. Una na itong ginamit sa mga nakalipas na pagsasanay sa balikatan at sa laknib ng Armed Forces of the Philippines. Paalala po sa mga motorista, ipatutupad na muli ang cashless at contactless toll collection sa mga pangunahing toll expressways simula sa March 15. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll expressway users ay kinakailangan may valid electronic toll collection o ETC device o di kaya ay RFID sticker na naka-install sa inyong mga sasakyan. Ang lahat ng toll plazas ay gagamit ng umano ng ETC system. Ang mga sasakyan na walang RFID ay papayagan dumaan sa toll plazas, ngunit kailangan ng lagyan o instalan ng ETC device o RFID sticker. Babala pa ng TRB, ang mga hindi susunod dito ay i-issuehan ng Temporary Operator's Permit o Show Cause Order dahil sa paglabag sa No Valid ETC Device, No Entry Policy. Una nang iginiit ng TRB na layo ng naturang hakbang na matiyak ang mas mabilis na trapiko sa mga toll plaza. Mas mabilis na paghahatid ng serbisyo ang hatid ng Department of Social Welfare and Development sa publiko bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang anibersaryo na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Ang detalye sa Balitang Pambansa, Keith De La Cruz ng Radyo Pilipinas, Manila. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-digitalize ang paghahatid ng mga serbisyo, binuo ng Department of Social Welfare and Development ang Harmonized Electronic License and Permit Systems o HELPS. Ibig sabihin, mapabibilis na ang registration and licensing process ng Social Welfare and Development Agencies o SWADA para makapagpatupad ng mga programa at serbisyo ng kagawaran. So mas mapapadali po yung aplikasyon ng mga SWADAs para sila ay makapag-operate, makakuha ng license accreditation
para nga po makapag-operate as a SWADA. Bukod sa operasyon ng mga SWADA, dadali rin ang pagkuha ng travel clearance ng mga menor de edad na babiyahe sa ibang bansa sa tulong ng DSWD Helps. At dahil online na ang pagkuha nila ng permit, tiyak na mapoprotektahan ang mga kabataan laban sa child trafficking dahil mahigpit silang imomonitor ng DSWD katuwang ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. And that we have also coordinated with relevant government agencies because we wanted to make sure na yung inisyuhan natin ng mga bata ng minor traveling abroad permit ay nakabalik sa Pilipinas after their travel. Ito ay upang matiyak na hindi po sila masasubject to cases of child trafficking. Nakatakdang ilunsad bukas ang DSWD Helps kasabay ng anibersaryo ng kagawaran kung saan pangungunahan ni PBBM ang naturang aktibidad. Mula sa Radyo Pilipinas News, Kate De La Cruz Pilotin para sa Balitang Pambansa. Aprobado na ng COMELEC ang social media accounts ng 29 na senatorial candidates at mahigit sa 80 party list groups, habang mahigit sa 21,000 na ang sinulatan ng komisyon para ipabaklas ang kanilang campaign materials na hindi nakasunod sa patakaran. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC 13. Umabot sa 21,000 na notice to remove campaign materials ang ipinadala ng Commission on Elections sa mga kandidatong hindi sumunod sa patakaran ng komisyon sa pagpapaskil ng campaign materials sa tamang lugar, pagsunod sa tamang sukat nito, pati na rin ang paggamit ng biodegradable materials. Nag-propose na rin ang inyong lingkod sa Commission and Bank to empower the Task Force Baklas to file the necessary disqualification and criminal cases against those who will not be complying with the directive of the COMELEC to remove illegally posted campaign materials. Bagamat hindi maaalis ng COMELEC ang mga campaign materials na nakalagay sa private properties, kabilang pa rin naman ito sa sinulatan ng poll body. Lalo pat kinakailangan pa rin nilang sundin ang patakaran sa pangangampanya. Hindi lang naman yung COMELEC rules ang nilalabag mo dyan eh. Ang nilalabag mo dyan yung law sa environment, environmental laws tayo. So ibig sabihin, pwede namin ipatanggal kapag may other violations. At dahil maaari rin mangampanya sa pamamagitan ng social media platforms, inilabas na rin ng komisyon ang mga aprobadong online campaign platforms ng mga kumakandidato. Sa 155 party list groups, 85 lamang dito ang aprobado, habang 29 lamang sa 66 senatorial candidates ang aprobado ang online campaign platform. Pwede pang madagdagan yung listahan subject do sa submission. Basta ang pinaka-importante, at least nakapag-file on time nung mismong social media account. Binigyan din ng poll body na hindi na nila bubuksan pa muli ang pagpaparehistro ng mga social media platforms para sa pangangampanya ng mga tumatakbo sa national posisyon. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. Makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang layon ng nakatakdang roadshows ng pamahalaan sa iba't ibang mga bansa para makahikayat ng investors na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ay kasunod na malagdaan na ang implementing rules and regulation para sa Create More Law na layong magkaroon ng karagdagang tax incentives para sa mga negosyo, local man o foreign companies. Kasama rito ang South Korea na posibleng maisagawa sa March o April. Kabilang din sa target ay ang United States, Japan, Europe, Middle East at maging sa China. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, pinagtutuunan niya ang pansin ang semiconductor industry na siyang pinakamalaking industriya sa bansa. Noong 2024, naitala ng bansa ang nasa 1.95 trillion pesos na investment na pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas at mas mataas ng 33% kumpara noong 2023. Our responsibility is to let the investors know about Create More, how it will benefit them, how it will improve the ease of doing business, how it will reduce the cost of doing business. First thing you have to know about Create More is it is not purely an incentive program for foreign investors. It is a program to increase investments from both the domestic investors and foreign investors.
Pasado na ng panibagong pagdinig ng House Strike Committee bukas ukol sa paglaban sa fake news at disinformation. Giit ng mga kongresista, ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025, mahalagang masugpo ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa bansa para na rin sa matalinong pagboto ng ating mga kababayan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, dapat humarap na sa TRICOM hearing bukas ang mga social media influencers at vloggers na pinatawan nila ng show cause order. Dagdag ni Congressman Gutierrez, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Panel, tuloy-tuloy naman ang kanilang paghahanda kahit kailan maitakda ang pagsisimula ng impeachment proceedings, lalo pat bahagi ito ng kanilang constitutional duty. Sanib puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa Albay para masiguro ang mapayapang Hatol ng Bayan 2025 sa darating na Mayo. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas sa Albay. Magkakapit-bisig ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Albay. Layunin nito na ipakita ang kanilang pagkakaisa para maging mapayapa at maayos ang 2025 midterm elections. Pagmamalaki ng COMELEC Albay, mas malakas ang puwersa nila ngayon dahil bumuo na sila ng komite para mapaigting ang pagbabantay laban sa vote buying at vote selling. College. So sila po ay kasama na rin namin ng Task Force kontra Bigay Pato. Pinagpatuloy lang namin dahil in-institutionalize siya sa isang komitiba. So ito po ay mahigpit na gagampanan namin ang aming mandato na ito ipatupad sa buong Albay. At para matiyak na magiging epektibo ang kanilang kampanya para sa mapayapang halalan sa lalawigan, may kanya-kanyang mandato ang mga ahensya ng pamahalaan. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG makikipag-ugnayan sa mga LGU para walang maging aberya sa distribusyon ng mga election material. Yung mga facilities, mga service vehicles, I think we have to coordinate with the LGU who will be providing such. So we will be coordinating with the regional director for the issuance of the memo. Patuloy namang magbabantay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa seguridad ng lahat ngayong election period, lalo na sa mismong halalan. Ang pagtutulungan ng mga ahensyang ito ay isang hakbang patungo sa mas matibay at tapat na halalan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways ang 2 proyekto nito na magpapaunlad sa mga kalsada ng Albay. Mapapakinabangan na ng mga motorista at mga magsasaka sa una at ikatlong distrito ng Albay ang nakumpleto na farm-to-market road na nagpapadali ng pag-access patungo at mula sa mga taniman ng palay sa barangay Tagpo, Ligaw City. Samantala sa barangay Bantayan, Tabaco City, pinalawak din ng DPWH ang bahagi ng Ligaw-Tabaco Road mula 2 hanggang 4 na linya na inaasahang magpapaganda ng daloy ng trapiko sa lugar, kung saan kasama dito ang mga dagdag na drainage at solar street lights para sa mas ligtas na daan. Ang nasabing farm-to-market road project sa Ligaw City ay nagkakahalaga ng 14.92 million pesos, samantalang ang pagpapalawak sa Tabaco City ay nagkakahalaga ng 19.80 million pesos. Ang mga natapos na proyekto ay bahagi ng programang pang-agrikultura ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong mapadali ang koneksyon ng mga pamilihan at mga magsasaka sa mga komunidad. Nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng record high na personal remittances mula sa mga OFW noong December 2024 na pumalo sa $3.73 billion. Batayan sa datos ng inilabas ng BSP, umakyat na sa $38.34 billion ang personal remittances ng mga OFW noong 2024 na 3% na mas mataas sa $37.21 billion noong 2023. Naipadala ang mga remittances sa pamamagitan ng bank at informal channels. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.